wanna dance in the dark. Come on, we gonna light up the night. Come on, I wanna dance in the dark. Come on, we gonna light up the night. Underdogs dance in the middle of the night. Can see the night skies in the mirror of your eyes. If you gon' dance, make sure you got the rhythm. Make sure that your heart beats with the rhythm. I wanna run wild in the middle of the night, right under the moon, but it's glowing in the night. Nothing in between our skins but the rhythm. Make sure that your heart beats with the rhythm. The night time is the right time. I wanna dance in the dark and never stop. Gabot ko sa araw na ito. Nilaan niyo para sa celebration ng aking anak, si Miana Samara. Yan, thank you po. At enjoy po. At tayo po ay start sa good afternoon. So, tayo po ay nandito ngayon at nagtitipon tayo ngayon upang saksihan natin yung dedication ni Yana Samara or kilalangan natin sa tawag na Aying. And alam natin na ang child dedication ay isang Christian practice. Hindi po natin wine-welcome sa Christian world ang baby Aying. Because the Bible teaches that the only way for you to become a true Christian is to believe in Christ and to repent of your sins. Yes po, walang ibang paraan para ikaw o ang isang bata o ang isang matanda na maging isang Kristiyano sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus at pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Well, hindi natin nililimitahan ang kapangyarihan ng gospel, but sa case ni Aying or sa case ni Yana Samara, obviously, hindi pa siya nagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa ngayon. But what we can do is to dedicate her to the Lord. Well, ano po ba yung idea ng dedication? Ano po ba, saan po ba nanggaling yung idea ng child dedication? Well, obviously, ang madalas na ginagamit dito na principle ay yung story ni Hannah. Kung familiar kayo kay Hannah sa Lumang Tipan or sa Old Testament, si Hannah po ay isang baog. Ang sabi nga sa Bible ay tinakpan o sinarado daw ng Diyos yung kanyang sinapupunan. Kaya naman, itong si Elkanah na may asawang si Penina, kung familiar kayo sa istorya ni Hannah, laging nang pinagtatawanan si Hannah kasi itong si Penina, marami siyang anak. Pero si Hannah wala, ni isa. Dahil dito, si Hannah, labis na malungkot. To the point na lagi na lang siyang umiiyak at hindi na siya kumakain. Ngunit, hindi tumigil si Hannah sa pananalangin. Patuloy siyang nanalangin. Hiniling niya sa Panginoon na bigyan siya ng anak. Magkaroon siya ng kahit isang anak. At ang promise niya, kapag magkaroon siya ng anak, ay i-dedicate niya ito o iaalay niya ito sa Panginoon. Sabi niya, "For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition, which I asked of him. Therefore I have lent him to the Lord. As long as he lives, he is lent to the Lord." Ito'y sa pamamagitan, sa katauhan ni Samuel. So, nung nagkaroon ng anak si Hannah na sa katauhan ni Samuel, ang ginawa niya ay i-dedicate niya ito sa Panginoon, and sa lahat ng nakakaalam, si Samuel, namuhay siya ng may paglilingkod sa Panginoon hanggang siya ay bawian ng buhay. So isa ito sa mga ginagamit na prinsipyo o batayan kung bakit dinededicate ang isang bata sa Panginoon. And sa New Testament, alam nyo ba, na even the Lord Jesus Christ ay dinedicate din. Sabi sa Luke chapter 22 verse 2, nang sumapit ang araw ng kanilang
pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moses, pumunta sila sa Jerusalem, dinala nila ang sanggol upang hiharap sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. So si Mary and si Joseph is dinedicate nila ang Panginoong Jesus. So based on these two examples, ang primary reason kung bakit ginagawa yung child dedication, it is our way to commit a child to God. Ito yung paraan natin para i-commit ang bata sa Diyos. And I believe, ginagawa ito dahil nauunawaan ng mga magulang na ang mga bata o ang mga sanggol o yung kanilang mga anak ay galing mismo sa Diyos. And I believe, naniniwala kayo dito na ang mga bata, ang mga sanggol, yan ay regalo ng Diyos sa mga mag-asawa. Kaya alam natin, kahit anong gawin mong pandaraya dyan, kung hindi yan ibibigay ng Diyos sa mag-asawa, hindi yan mangyayari. Malinaw din kasi yan. Sabi ng Bible, behold, children are a gift of the Lord, the fruit of the womb is a reward. So sa madaling salita, totoo na yung mga sanggol, yung mga anak, yan ay galing sa Diyos. Regalo ng Diyos ang mga sanggol o yung mga anak ng mag-asawa. At ang mga magulang na binigyan ng mga sanggol o ng mga anak, sila ay pinagkatiwalaan upang ang kanilang mga anak ay dalhin sa Diyos. Upang ang kanilang mga anak ay lumaking may pananampalataya sa Panginoon. Ngunit ang tanong, paano gagawin ito ng mga magulang? Well, hindi pa po ako magulang. Kaya yung mga sinasabi ko is basically galing sa Scripture. So wala akong ibang sasabihin kung hindi kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga nitong araw na ito. Dahil hindi lamang magulang ang involved dito sa dedication na ito, kundi pati na rin ang buong iglesia at ang mga ninong at ang mga ninang. Tayo, bawat isa sa atin, we are to partner with the parents para turuan ng bata, para palakasin ng bata, ipanalangin ng bata, i-guide ang bata, so that one day, maaaring magamit tayo ng Diyos para si Niana, si Aying, ay manampalataya kay Kristo at maglingkod sa Kanya hanggang siya ay tumanda. And alam nyo, ano yung pinaka-best way or one of the best ways para magawa natin ito? Walang iba kung hindi sa pamamagitan ng mabuting example or lalong-lalo na pagdating sa ehemplo o example ng mga magulang. Bilang isang magulang, Brother Manny, bilang isang magulang, ikaw ay nasa sitwasyon na maaari mong masira ang buhay ng iyong anak or di naman ay mapagpala mo ang kanyang buhay. Diyan babagsak. Kung hindi ka magiging mabuting magulang, hindi mo siya dadalhin sa prinsipyo na naaayon sa salita ng Panginoon, maaring masira ang kanyang buhay or di naman kaya ay mapagpala ang kanyang buhay. Ang pagiging magulang, alam natin, ay isang lakbayin na kasama ang iyong anak kung saan siya ay pangungunahan mo na matutunan ang tungkol sa Diyos, matutunan kung ano ang gusto ng Diyos para sa kanya, at may sa buhay ang katotohanan iyon sa pang-araw-araw ng pamumuhay. Alam nyo, kung nais nating lumaking may pananampalataya si Aying, di mamuhay tayo na may pananampalataya. Kung ikaw magulang, nais mong lumaking may pananampalataya ang iyong anak, mamuhay ka ng may pananampalataya. Kung nais natin na maglingkod si Aying pagdating ng araw, ang pinaka-practical na dapat gawin ng magulang ay maglingkod ka rin sa Diyos. Kung nais nyong maging tapat si Aying, maging tapat din kayo kay Kristo. Because totoo,
Parents cannot teach a child well about faith kung hindi niya ito makikita sa kanyang magulang. Sabi nga ni Charles Spurgeon, train up a child in the way he should go, but make sure you go that way yourself. Sa madaling salita, kung papaano mo ititrain ng iyong anak, make sure nakikita rin ito ng anak sa iyo kung papaano ka mamuhay. Ito'y paalala sa bawat magulang na dapat ipakita ang pamumuhay na nais niyang gayahin ng kanyang mga anak. So Brother Manny, dahil nag-isa ka na lang ngayon na magulang, gusto mong lumaki ang anak mo ng mayroong totoong prinsipyo, simple lang, pakita mo sa iyong pamumuhay. Maging mabuti kang halimbawa sa iyong mga anak. And tayo bilang isang iglesia, Grace Bible Baptist Church na nandito ngayon, na witness ng dedication na ito, ang batang ito na ating dinededicate ay ating din responsibilidad. We should also care for them or for Aying and welcome her at maging masaya tayo na matulungan ang ating kapatid sa pananampalataya na si Brother Manny sa pagpapalaki ng kanyang anak. And ganun din sa mga ninong at ninang. Naisip niyo po ba ito na sa dinabi-dabi ng kaibigan ni Brother Manny or perhaps pati kaibigan ni Ate Nelly na nasabihan niya bago pa siya mawala, kayo ang pinili nila. Why? Because you are special sa kanila. Special kayo sa kanila at I believe pinagkakatiwalaan nila kayo. You are also entrusted to help and support yung batang ito hanggang siya ay lumaki. Kaya nga kadalasan, di ba, ang tawag sa mga ninong at ninang ay pangalawang magulang or godparents. So sa madaling salita, kayo yung mga tao na ililid ang inyong inaanak sa Diyos. Kaya nga sa mga naunang panahon, sa history, kung babalikan ninyo, ang kinukuha lang na ninong at ninang talaga is yung kapareho ng pananampalataya nung idinededicate. Kasi nga, ang prinsipyo is dadalhin mo siya sa Panginoon. Ililid mo siya sa kung ano yung pananiwala mo, doon mo siya dadalhin. And ganun din kayo na mga nandito na mga ninong at ninang. Kailangan nyo siyang tulungan at i-assist nyo si Kuya Manny sa pagpapalaki ng kanyang anak. Dahil at the end of the day, siyempre pangunahing responsibilidad pa rin ito ng magulang. Kundi ang magulang, ang bawat isa sa atin, at ang buong iglesia, lahat tayo na nandito, ay saksi ng dedikasyon na ito. At sa madaling salita, lahat tayo na nandito ay magtutulungan para sa kapakanan ng batang ito. So kaya naman, tawagin ko po yung mga ninong at ninang dito sa harapan. Well, no need naman na nabuhatin si Aying. Ang gagawin lang natin ay ipapanalangin lang natin yung batang ito. So please, kung alam mo na ikaw ay ninong at ninang at nararamdaman mo, ninong ka, lapit ka dito sa harapan para ipanalangin itong Naku Ying, mukhang wala kang ninong at ninang. Dakilang Diyos, aming mabuting Ama, Lord, we thank you po sa araw na ito sapagkat itong araw na ito ay isang napakagandang araw. Hindi lang para kay Aying, kung hindi para rin sa bawat isa sa amin na nandito. We thank you, Lord, sa katapatan niyo sa Kanya, na siya ngayon ay nagdiriwang ng Kanyang kaarawan, unang kaarawan. And indeed, Lord, alam namin na Ikaw yung nag-sustain ng Kanyang buhay sa loob ng isang taon. Kaya, Lord, Ikaw yung worthy na tumanggap ng lahat ng glory and pasasalamat sa iyo, Panginoon. And Lord, sa hapong ito, we are also praising you and thanking you, Lord, sa katotohanan na ang batang ito ay galing sa iyo.
At dapat din naman na ang buhay niya ay ipamuhay niya sang-ayon din sa kalooban mo. Salamat dahil may pagkakataon kami na i-witness itong katotohanan na ito na sama-sama namin na ipapanalangin ang batang ito. At dalangin nga po namin, Lord, na ang batang ito ay lumaking may takot sa iyo. Lumaki siya na nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. At the same time, Lord, lumaki siya na napufulfill yung purpose niya kung bakit mo siya nilikha at binigyan ng buhay. Kasama ng mga ninong at ninang na nandito, ganun din ang magulang at ang bawat isa na nandito. We are praying, Lord, na bigyan nyo kami ng wisdom kung paano kami magiging mabuting halimbawa sa batang ito sa aming pong pamumuhay. Ilayo nyo siya sa mga maling ihemplo, Lord, but rather patuloy nyo siyang ilapit sa mga tao na dadalhin siya sa mas malalim at mas intimate relationship sa aming pong Panginoong Jesucristo. And ang bawat isa sa amin ay patuloy niyong pangunahan, lalo tigit ang magulang sa kanyang pagpapalaki. At ang inyong katotohanan, ang inyong biyaya at tawa ay patuloy niyo pong ipasagana sa amin. Purihin ka sa hapong ito. And as we celebrate po yung faithfulness mo, yung pagiging gracious mo at merciful mo sa buhay ng batang ito, ay patuloy niyo kami pangunahan. Purihin ka sa hapong ito, sa inyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus, ito yaking dalangin. Amen and amen. Awitin po natin yung To God be the glory. Formal po. So, halos lahat naman sa atin dito ay mga Baptist, familiar po sa kantang yon. First time ko po ulit magpakanta after 5 years. Pastor talaga, binigla. Awitin po natin, To God be the glory. To God be the glory. Ready now, sing. To God be the glory, great things He hath done. So lovely the word that He gave us His Son, who yielded His life on atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. Praise God po, Juan. Salamat din po, Panginoon, na sa pagkain spiritual na inyo pong pinagkaloob kanina, Panginoon. Purihin po kayo, Diyos. Nawa ang mga magulang sa kongregasyong ito ay nakita nila na kung gusto nila o nais po nila na lumaki na may tapos sa inyong kanilang mga anak, ay kailangan ito po yung manggagaling sa kanila. Salamat po sa mensaheng ito, Panginoon. Nawa magsilbing kalakasan din po yung mga pagkain aming pagkasulosuluhan. Purihin po kayo. Ito po aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maganda po muna tayo. I'm Gazelle. Welcome to Zootopia. I messed up tonight. I lost another fight. Lost to myself, but I'll just start again. I keep falling down. I keep on hitting the ground, but I always get up now to see what's next. Birds don't just fly, they fall down and Si Coco! Oy, Go, walang bias yan. Alam ko, kasama yung anak mo, ha? Okay, next. Pakihanda po yung mga rewards. Ito, no? Rewards, bata. Lahat. Ano sa mga tablero? Ilan? Okay, sisiguraduhin ko. Isa pa. Okay. Peram ako. Para sa akin, parehas. Parehas na sa kanila lahat ng kids. Parehas ang galing. Eksakto yung nakuha nilang Maria. Yay! Sakto rin yun, Nani. Tag-iisa po sila. Palakpakan po natin yung mga kids. By the way, ito po ang family food at ako po si Dudong Dantes.
At narito ang ating segment for today. Ito ang inyong mga katanungan. Lapit kayo, ninong at ninang. Magbigay ng mga karaniwang paraan ng mga ninong at ninang para makaiwas mabigay ng regalo sa inaanak tuwing Pasko. Okay, Clark. Mag-ride. Okay, mag-ride. Tingnan natin. Mag-ride o umalis ng bahay. 50 points! Okay. Congratulations kung muna. And then, meron kayong pagkakataon kung pass or play. So, meron na kayo. Play, play. Okay. Play daw sila. Tingnan natin. Mike, Harold. Play daw eh. Magbigay ng mga karaniwang paraan ng mga ninong at ninang para makaiwas mabigay ng regalo sa mga inanak tuwing Pasko. Meron na kayong 50 points. Anong sagot mo? Umalis ng ibang bansa. Umalis ng ibang bansa. Geng, umalis na yun. Wala. So, isang mali na, dalawang mali na lang, pwede nilang ma-steal. Okay? Michael, mabigay ka ng dahilan. Yung mga experiences mo, sabihin mo na sa amin. Joke lang. Mabigay ng mga karaniwang paraan ng mga ninong at ninang para makaiwas mabigay ng regalo sa inaanak tuwing Pasko. Magpunta ng mall. Magpunta, umalis, o nag-ride, nasabi na rin. So, isang pagkakamali na lang, pwedeng manalo yung mga ninang natin. Isa na lang, Gami. Oh? Mabigay ka ng paraan, yung mga lagi mong ginagawa. Okay, 1, go. Ibibigay ko na lang sa church. Ibibigay ko na lang sa church. Ting! Wala. Okay. So, bigyan natin ng paraan ng ating mga ninang. So, isa lang sa inyo yung sasagot. Pero, pwede kayo mabigay ng mga opinion. Okay? Simulan natin kay Angeli. Angeli, magbigay ka ng isang paraan. Magsabi na may emergency. Magsabi ng may emergency. Nasabi ko na ba yun? Ay, hindi pa. Wala nagbakasyon. Nagbakasyon? Pwede. Nagsabi ng emergency? Pwede. May ganap na iba. May ganap na iba. Pwede rin. Pauline, nasa kapalaran mo kung may steal mo yung scores nila at magpapanalo sa inyo. Mabigay ka ng paraan na karaniwang sinasabi ng mga ninong at ninang para makaiwas magbigay ng regalo sa inaanak nila. For 500,000 pesos. Sa pagbabalik na... Ready? Pwede kayong muna. Bigyan ko kayo ng 10 hours para Siya lang final answer. Okay na po. So, 5, 4, 3, 2, 1. Pauline, ano ang paraan na naiisip mo at plano mong gawin this Christmas? Pauline, go. Siguro yung may emergency. May emergency. Tingnan natin. May emergency. Ito ay 20 points! Okay, pasok. So, na-steal po ng mga ninang, ang panalo ay yung mga ninang natin. Thank you so much mga ninang. Diyan lang po kayo at meron kayong reward. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy sabay po tayo. Happy... Sa oras pala to. Sabay-sabay po tayo. Happy birthday, Baby Aying. Go! Happy birthday, Baby Aying!
Thank you so much po. Okay, may lighter na po tayo. Tamang-tama yung timing mo, Oya. Okay, ulit tayo ng happy birthday. Nandito na rin tayo eh. Sige. Kuya, ma-play ulit. 1, 2, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay na po yun. Ayun. Isa. Okay, hihipa na ni Daddy. Yeah. Okay, thank you so much po. Hey! Okay, thank you so much po. Mari na po tayo magsiyo po. They say, oh my gosh, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. Now I'm back to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And on my I like your style. You make me wanna cry. And now I'm back to see you dance just one more time. So I say, dance for me, oh oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, hey, hey. Game start. Party, Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me some. Salamat po sa lahat ng dumalo sa birthday po ni Niana. At nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil naging maayos ang kanyang celebration. At salamat po sa bawat isa na naririto sa time na pinagkaloob nyo at kayo'y naka-attend. Thank you. At salamat din sa Panginoon sa panibagong taon na pinagkaloob kay Niana. At sana mas marami pa taon ang ibigay sa amin. At salamat din sa Panginoon. Wish ko lang, no, lumaki siya na may takot sa Panginoon at patuloy na siya makakilala rin sa Panginoon at magamit sa kanyang mga gawain. Wish ko lang din, umaba pa yung buhay ko para makwento ko rin yung yung mami niya sa kanya kung paano kabait. Yun. So, regalo to sa kanya ng mami niya kaya happy birthday niya na lumaki ka ng maganda gaya ng mami mo at patuloy kang maging mabuting bata. Ayan. Salamat po sa bawat isa, mga ninong-ninang, sa mga ka-churchmate, sa kapamilya. Ayan. Salamat po sa inyo, sa photographer, sa Mitch's Catering. Salamat po sa service niyo po. Napakaganda ng setup nyo sa pagkain sa lahat. Thank you sa sound system. Thank you, sir. Thank you, sir Norman, sa photo and video. Sa bawat isa, salamat sa Panginoon at naging maayos itong gawain nito. At sa kanya lahat ng kapurihan. Thank you po at God bless po. We're dismissed and fellowship to one another. Okay. Sige, enjoy lang po abang kumakain pa po kayo. Salamat po. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the It's whatever,
together.